Mainit na pagbati ang nais kong ipaabot sa lahat ng taga-subaybay ng seryeng ito sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Sa pagkakataong ito, muli tayong dadako sa isa na namang serye ng pag-aaral. At kasama natin, walang iba kung hindi, si Pastor Nestor Ilyoma. Kamusta po kayo, Pastor? Pastor, ako po'y nagagalak na sa iyong pangunguna ay nagkakaroon tayo ng direksyon sa ating pag-aaral at nawa ang ating mga taga-subaybay, Pastor Sabat, ay lalong mapagpala at kanilang tamasahin ang kapayapaan ng kaisipan at ang katiyakang ang Diyos ay laging kasama natin sa lahat ng ating buhay. Sa ating pong pag-aaral, ang tema po na pag-uusapan natin ay nagsimula ang ministeryo. Alam niyo po, Pastor, tayo bilang mga tao, laging nagtatanong tungkol sa buhay. Ano ang layunin at ano ang kahihinatnan ng buhay at paano ito isa sa kabuhayan? Nasumpungan ko na ang mga katanungang ito ay magkakaroon ng kasagutan kung alam lamang natin kung paano nabuhay ang ating Panginoong Hesus sa lupang ito. Yung kanyang sinasabi rito sa ating leksyon, yung kanyang kapanganakan, yung paglilingkod sa langit, at ang kanyang ikalawang pagparito, ang isang napakagandang basihan para matugunan ang mga katanungan tungkol sa buhay na ito. So kaya nga po sa ating pag-aaral, sa pagkakataong ito, ating pong tutuklasin yung mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga tamang-tama yung kanyang titulo, Nagsimula ang Ministeryo. Subalit, tulad po ng ating laging ginagawa, bago tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo muna ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na nasa mga langit, sa pagpapasimula ng aming pagtalakay ng ikalawang leksyon sa aklat ng Mateo, ay nais naming patnubayan ninyo kami ng inyong diwang banal. Ang kapangyarihan ng langit ang magbigay sa amin ng kapangyarihang ipahayag ang inyong salita at ipaliwanag ito na maunawaan ng aming mga taga-subaybay upang kanilang masumpungan ang mga katanungan tungkol sa buhay, sa hinaharap at sa kanilang pananalig sa inyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ingatan po ninyo kami na hindi magkamali sa aming pagpapahayag ng inyong salita at sa aming pagtalakay nawa mapulot namin ang mabubuting aral na magpapabanal at maghahanda sa aming mga buhay sa inyong muling pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Binabanggit po sa Mateo, Kapitulo 4, talatang 19, ay ganito, At sinabi niya sa kanila, Magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Ayan. Napakaganda, Pastor. Ang talatang ito na siyang susi ng ating pag-aaral ay panawagan ng ating Panginoong Hesus nang siya'y magtawag ng kanyang mga alagad, yung kanyang naging 12 alagad. Mapapansin natin na 11 sa kanila ay kanyang tinawag. Yung isa, nag-volunteer na makisama sa kanya. Pero tinanggap pa rin ang ating Panginoong Hesus. Bagamat nakita niya ang background at kung ano ang pwedeng mangyari, ay binigyan niya ng pagkakataon ang tagasunod na yon upang mabago ang kanyang buhay sa impluwensya at sa pakikinig ng aral ng ating Panginoong Hesus. Ito rin ang nais ng Diyos na maranasan. May mga ilan na sumusunod sa Panginoong Hesus na dahil may advantage silang nakukuha, may mga pagpapala silang binimithi, pero sana yung pagbabago ng buhay at ng ating kabuhayan ang ating makitang pangunahin sa pagsunod sa Panginoon. So kaya sa talatang ito, mapapansin natin kung paano tumawag ang ating Panginoong Hesus ng mga taong gagawin niya na manawagan doon sa mga taong naliligaw ng landas para sila'y tawagin sa pagsisisi. Kung titingnan po natin, ang mga unang mga sulat din itong si Mateo, pinapakita rito na meron hong isang tao rin na siyang nanawagan sa pagsisisi bago pa ang ating Panginoong Hesukristo. At ito'y walang iba kung hindi si Juan Bautista. Paano po inihanda ni Juan Bautista ang daan ng Panginoon? Ayan. Maganda pong ating tunghayan ang ilang mga talata, lalong-lalo na sa aklat ng Mateo, Pastor. Si Juan Bautista, para ating makilala, ay pinsan ng ating Panginoong Hesus. Nauna siyang ipinanganak
at siya ay isa ring pangakong anak, kagaya ng ating Panginoong Hesus na isa ring pangako na ipinagkaloob pa sa lumang tipan. Ang Juan Bautista ay katuparan din ng hula sa lumang tipan. Ang tanong, Pastor, na iyong ibinigay ay paano inihanda ni Juan Bautista ang daan sa pagparito ng ating Panginoon? Merong 3 o 4 na paraan kung paano niya ito ginawa. Mateo 3, Kapitulo 3, Pastor. Ating baybayin. Sinasabi po dito, sapagkat ito yung sinalita sa pamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Ayan, ito yung sumisigaw at ang kanyang isinisigaw ay ang tawag ng pagsisisi. So pansinin niyo, Pastor, paano niya inihanda? Siya ay nangangaral, sumisigaw, nakikinig ang maraming mga tao, at kanyang ipinapahayag na kinakailangan silang magsisi sapagkat darating na ang Mesiyas na ipinangako na anak ni David. So ang pagsisisi ay isang bagay na dapat gampanan ng bawat isa sa atin. Na kung saan, kung nais natin na tanggapin ang Panginoong Hesus, ang isa sa pangunahing requirement nito ay magsisi ka ng iyong mga kasalanan. Ayan, ang ibig sabihin ng pagsisisi, Pastor, ay pagbabago ng isip. Kung dapat ito'y maliwanag sa atin na pag sinabi ng Panginoong magsisi ka, at ipinangaral din ito ni Juan Bautista, pati ang ating Panginoong Hesus at ang mga alagad, at hanggang ngayon, Pastor, ipinangangaral pa rin natin ang pagsisisi. Kasi ito yung unang hakbang bago tayo sumunod sa mga aral ni Hesus. Hindi tayo pwedeng maging alagad kung hindi tayo magsisi, iwan yung dating pamumuhay natin, mabago ang ating mga kaisipan sa pamamagitan ng banal na Espiritu at tahakin yung tamang landas ng pagsunod. So, sa makatuwid, nang si Juan ay nananawagan sa mga Hudyo, kanyang sinasabihan sila na magsisi sila sa kanilang mga kasalanan, paano ho naintindihan ito ng mga Hudyo at paano nila inintindi ang turo ng ating Panginoong Hesus? Ayan, merong kasing kaunting kaibahan yung pagkaunawa ng mga Hudyo ng pagsisisi sa marahil ay itinuro na ng ating Panginoong Hesus na narito sa banal na lupa. Now, pansinin natin, babasa tayo ng isang aklat sa Lumang Tipan, ito yung isa sa ito yung Messianic prophet o yung propetang nagsulat ng maraming mga kaisipan sa Isaiah. Kapitulo 1, ang talata ay 16 at 17, Pastor. Isaiah, Kapitulo 1, ang talata ay 16 at 17. Ang sabi po, mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan, mga tuto kayong magsigawa ng mabuti, inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Sa kanila, Pastor, ang pangunawa sa kanila ay mangaghugas kayo. Yun yung una. Baybayin natin, merong mga ilang bagay na dapat nilang gawin. Una ay maghugas. Bakit ba naghuhugas ang tao? Hindi ba para for hygiene purposes, yung kalinisan. So idinidiin ito na dapat malinis tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, doon sa pangangaral ni Juan Bautista, nagsimula siyang magbautismo. Kasi ang unang requirement ay maghugas. Sa pagsisisi, dapat mahugasan symbolically yung kasalanan. Bagamat ang kasalanan ay nasa isip at nasa puso ng tao, pero yung outward na paraan ng paghuhugas ay yung ipakita na tayo ay mabautismuhan dahil ito yung paraan na tumitigil tayo sa isang maruming buhay at nagpapasimula tayo ng isang buhay. Ang susunod dito ay mangaglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harapan ng aking mga mata. Mangaglikat kayo sa paggawa ng kasamaan. At 17, mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Ano yung mabubuti yon? Hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipigati, inyong hatulan ang ulila, at ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Bakit ito yung mga basic? Kasi nung unang panahon, yung mga tao ay pinababayaan nila yung mga mahirap, maralita, yung oppressed, yung mga balo, yung mga street children at kung sino-sino pa. Now, ang Panginoon, idiniin niya ito sa Lumang Tipan sapagkat yung karamihan, baliwala na yon.
Oo, naglilingkod nga sa templo, nagbibigay ng offering, pero pinababayaan nila yung mga bagay ng kaawaan sa kanilang kapwa. Now, anong kaugnayan nito sa ipinapahayag ni Juan Bautista na paraan upang tayo'y magsisi? Kasi pagkatapos tayong magsisi, Pastor, hindi tumitigil doon eh. Dapat meron yung gagawa ka na. Ang pagsunod ay bahagi ng pananampalataya. So, hindi lang yung nagsisi ako, nanampalataya ako, ayoko nang gawin, kundi titigil ka sa iyong masamang lakad, pero magsisimula kang gumawa ng mabuti, Pastor. Yun ang nais ng Diyos na mangyari kung tayo'y magsisi sa ating mga lakad. So, ibig sabihin, dapat natin iwaksi yung mga kasalanan natin sapagkat itong mga kasalanan ito ho yung nagdudulot sa atin na hindi tayo payapa. Minsan, nag-iisip tayo na paano ko masusumpungan ng kapayapaan? Hinahanap natin sa iba't ibang paraan. Kung minsan, sa halip na ating dinggin yung panawagan ng Panginoong Hesus na lumapit tayo sa Kanya at naroon ng kapayapaan sa pamagitan ng pagsisisi ng ating mga kasalanan. Pero kadalasan hinahanap natin sa mga lugar ng kasayahan na doon ay hindi lalo natin masusumpungan yung minimiti nating kapayapaan. Tama yun, Pastor. Kaya ang tunay na kapayapaan ay yung tayo'y sa harapan ng Diyos ay malinis, wala tayong itinatagong kasalanan. Bagamat ang tao'y nagkakasala pa rin. Hindi pa naman tayo sakdal, samantalang tayo narito sa lupa. Hindi ibig sabihin na pag tayo nanampalataya na, hindi na tayo magkakamali. Kundi, pwede pa rin nating ma-ignore yung mga balo, mayroong mga kapansanan, hindi natin pinapansin. Pero, kung tayo'y nanampalataya sa Panginoon, yung burden ng malasakit ng Panginoon sa kanila, dapat yun na rin ang passion na maiwan sa ating mga puso at kaisipan. So binabanggit niyo po kanina, yung mga pamamaraan ng pagsisisi, mayroon kasing mga pagkakataon, sinasabi natin, nagsisisi na ako sa aking mga kasalanan. Yun ho ba'y sapat na ba yun? Ikaw'y pagka sinabanggit mo yun sa Panginoon, pinatawad ka na niya o kailangan pa nating i-apply yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon na dapat nating gawin? Maganda yun, Pastor, kasi ang pagsisisi ay parang yung ikaw ay nagdadrive, papunta ka sa isang maling daan, you take a U-turn. Magkakaroon ka ng pagbabago ng daan at tatahakin mo yung tamang daan. Ano yung daan na yon? Ang daan ng pagsunod. Ang daan ng paggawa ng mabuti sa ating mga kapwa. Ang daan na tayo ay hindi na mananakit ng ating kapwa sa ating salita, sa ating pagkilos, bagkos mamiminimize na tayo yung nagiging dahilan kung bakit nagkakagulo sa loob ng iglesia, nagkakaroon ng di pagkakaintindihan among our members. Bakit? Tayo yung nagiging dahilan Yung ating pagsasalita at kung ano-ano pa mga bagay, ito sa tulong ng Panginoon, unti-unting mawawala ito sa ating mga buhay. Yeah, binanggit ni Apostol Mateo, yung sinabi ni Juan, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Paano po itinuturo nitong si Juan Bautista kung ang kanyang mga tagapakinig ay tayo? So ibig ko sabihin, itong mga katotohanang tinuturo ni Juan sa kanyang tagapakinig at sa atin ngayon, ano yung mga bagay na nais niya sabihin sa atin? Dito po, Pastor, ay napapansin natin na nung nangaral si Juan ay nung matagal ng panahon, noong kapanahunan nila. Pero yung kanyang pangangaral ay epektibo pa rin. Kahit yung aral ni Kristo, epektibo pa rin sa atin. At ito yung tinatawag nating present truth. Nang ibig sabihin, yung katotohanang pinahayag nila, yung ipinatotohanang pinahayag ng Panginoon, ay relevant pa rin, angkop pa rin para sa mga taong nakikinig ngayon. Sa Mateo 3, Pastor, ang talata ay 2, 3 at 6. Ating pansinin. Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit at sila'y kanyang binabautismuhan sa ilog ng Hordan na pinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Narito, Pastor, ang sabi rito ay mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit, sapagkat ito yung sinalita ng pamagitan ng propeta Isaiah na nagsasabi, ang tinig mula doon, talatang 6, at sila'y kanilang binautismuhan sa ilog ng Hordan. Now, paano? Yung mga hula, babalik tayo doon sa mga sulat ng Lumang Tipan, Pastor, na ipinangaral ng mga alagad, ay natutupad din ito at kinakailangan din nating ipangaral kasi ibang grupo naman ng mga tao ang makikinig. Yung pangangaral noon ay applicable sa kanila,
Pero tayo ngayon, applicable din ito sapagkat yung mga tao ngayon nangangailangan pa rin magsisi kagaya ng mga taong nangangailangan ng pagsisi. At ang ginamit niyang instrumento ay ang mga hula na dapat matupad sa mga darating na panahon ng ating buhay. Paano na kaya kung sinasabing ganoon ng ating mga turo mula sa Biblia ang kahalagahan ng pagsisisi? Kung ang tao ay hindi makapagsisi sa kanyang kasalanan, di tiyak na siya'y huhukuman. So dito ho ngayon pumapasok yung katanungang paano ipinahayag ang di mapaghihiwalay na ebanghelyo, yung likas ng ebanghelyo mula roon sa paghuhukom. Ayan, maganda yun, Pastor, kasi sa tema ng pangangaral ni Juan, nang siya narito, ay hindi niya pinaghiwalay yung paghatol at yung pabalita na mabuti na ang Kristo'y nagliligtas kung ikaw ay magsisisi. Ating baybayin ang talatang 7 hanggang 12, Pastor. Datapwat nang makita niyang marami sa mga Paresyo at Saduseyo na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitakas sa galit na darating? Kayo nga'y bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi, at huwag kayong mag-isip na magsasabi sa inyong sarili, si Abraham ang aking ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito." Hanggang 12, Pastor. At ngayon, pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay, at lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan, at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Datapwat ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Narito yung tagpo na ang ating Panginoong Hesus ay inihahanda ni Juan at siya'y nangaral. Nangaral siya. Ang kanyang pangangaral ay sa pagsisisi. Dumating yung mga Pariseo at Sadducees. Ito yung mga tao na nagpapaimbabaw. Ang akala nila ay sila yung mga religious, mayroon silang pananampalataya, sila ay galing sa lahi ni Abraham, makikita natin yung genealogy nila at yung salit-saling lahi. Subalit ang sinabi rito ay hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga ay kayo'y nagsisi sa inyong mga lakad at sumunod, hindi kayo nagpapaimbabaw. Ang katotohanan na kung ako'y tatanggapin ninyo, di tatanggapin din ninyo yung darating na hindi worthy ako na magtanggal ng kanyang sandalya. Ini-introduce niya na yung ating Panginoong Hesus. Kundi mapapansin ninyo, ang naging resulta nito, si Juan pinatay. At yung Kristong kanyang ipinakikilala sa kanila ay lalong mas higit na kaparusahan ang iginawad at sila mismo ang naging dahilan. Yung mga religious leader na nag-aaral ng banal na kasulatan, nakinig ng mga pangangaral ng pagsisisi, nakakaunawa ng banal na kasulatan, Pastor, ay nakakalungkot na sabihin, sila ang hindi tumanggap. Yung mga ordinaryong mga tao na marahil wala silang Biblia, marahil hindi nakakakita ng mga interpretation ng banal na kasulatan, kagaya ng mga Pariseo at Sadducees, pero sila yung nagkaroon ng karapatang tumanggap sa Panginoon. Itong mga ito, sarado ang kanilang mga puso para sa pagdating ng tagapagligtas. Yeah. So sa makatwid, hindi pwedeng paghiwalayin yung likas ng ebanghelyo at ng paghatol. Hindi. Lagi siyang magkasama. Ibig sabihin ng ebanghelyo, ito ay tumutukoy sa pag-ibig ng Panginoong Hesus sa sangkatauhan. Ibinibigay niya ang kanyang pag-ibig, tinatawagan niya ang mga tao, pero sa panahong hindi sumunod ang mga tao, tatanggap din sila ng hatol. Tama yon. So, hindi ibig sabihin na pagka tumanggap ka na ng ebanghelyo o ng kaligtasan, Pastor, ay libre ka na. Kasi merong ibang mga nangangaral na okay lang na gumawa ka ng ganito, ng ganyan na hindi mabuti, basta tinanggap mo na si Jesus, Pastor. Pero hindi ganoon eh. Kung tatanggapin natin ang Panginoong Jesus, iiwanan natin yung dating mga maling gawi ng ating buhay at sa magitan ng kanyang kapangyarihan at biyaya, magtatagumpay tayo sa pagsunod sa kanya. So ito po ay isang napakagandang panawagan sa bawat isa sa atin na atin pong saliksikin ang ating mga sarili, sapagkat nariyan naman ang biyaya na kung masumpungan natin na meron tayong mga kasalanan,
ay ating ipagsisi tulad ng paanyaya ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat kapag itong lahat ng ito'y tinalikuran natin, madadama natin yung katiyakan ng kapayapaan at kagalakan sa buhay na ito. So, nakita ho natin kung paano inihanda nitong si Juan Bautista ang daan ng Panginoon. O paano niyang inintroduce o pinakilala ang Panginoong Hesus dito sa mga paresyo, sa mga Saduseyo at sa mga tao nung panahong iyon. Ngayon, pagkatapos ho ng paghahanda na ginawa ng Panginoong Hesus, kanya hong nakatagpo ito hong si Satanas. So, ngayon tinitingnan ko po, ano ho bang pagpangunahing pagkakaiba sa pagmamagitan ng unang pagtatagpo ni Satanas sa ating Panginoong Jesucristo doon sa langit at ang kanilang tagpo dito sa lupa? Ayan, maganda yon Pastor, kasi yung tagpo doon sa langit ay ang Miguel, ang Arkanghel, na siyang naging Kristo at Panginoong Hesus natin. Yun ang ating tindig, Pastor. Yun ang paliwanag. Bagamat yung iba hindi naniniwala na si Miguel ay siya rin ang Kristong nagkatawang tao, yung Arkanghel. Pero tayo, ang ating pinaninindigan, si Kristo ay siya yung Arkanghel na prinsipe ng mga anghel doon sa langit. At anong nangyari? Naghimagsik ang Satanas, ang Diablo doon sa langit, at nang siya maghimagsik doon, nakuha niyang ikatlong bahagi ng mga anghel. Doon ay napakataas ng ating Panginoong Hesus. Siya yung sinusunod. Pero dito, sa tagpo dito sa lupa, hindi na siya yung makapangyarihan na prinsipe ng mga anghel doon, kundi isa ng nagkatawang tao na pwedeng tuksuhin, pwedeng magutom, pwedeng mauhaw doon sa ilang. So yung posisyon ay na-reverse. Siya yung makapangyarihan na pangulo ng mga mandirigma na nakipag-away kay Satanas, pero dito sa lupa, isa na siyang helpless na tao na nangangailangan ng pagtatagumpay sa tulong ng Diyos Ama na naroon sa langit. So, sa bagay na ito, makikita natin ang malawak na pagkakaiba sa pagitan ng makasarili at di makasarili. Tama yun. Na pinakita ni Satanas doon sa langit ang pagiging makasarili. Na habang dito naman sa lupa, ipinakita ng Panginoong Hesus ang hindi pagiging makasarili. Basahin siguro natin, Pastor, yung Pilipos Kapitulo 2. Napakagandang talata, talatang 5, Kapitulo 2, 5 hanggang 8. Kasi yung tinatanong mo kanina ay ano yung kaibahan ng Kristong naroon sa langit at ang Kristong naroon sa ilang kung si Satanas ang ating ihahambing, lalong-lalo na doon sa kanilang paghaharap sa tukso at sa malaking tunggalian. Kapitulo 2, 5 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa Ayun. krus. Dito, Pastor, sa sulat ni Apostol Pablo, ipinakita yung naroon siya sa langit. Ano ang kanyang kalalagayan? Siya ay kapantay ng Diyos at siya ay nasa likas ng Diyos. Pero nung siya ay nagkatawang tao na, ay sabi ng iba, ano ba, kapantay pa rin? Oo, kasi hindi naman natanggal yung kanyang pagka-Diyos, pero kanyang hinubad, yung salitang hinubad dito, hindi yung tinanggal yung damit, hindi, ng kanyang pagka-Diyos, kundi yung paghuhubad dito, ang ibig sabihin, hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos para magtagumpay sa mga tukso ng kaaway, kundi yung dependence niya sa Ama na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ang kaaway. Kaya nga dun sa ilang ay hindi niya ginamit yung kanyang omniscience, omnipresence, kung ano paman, na likas, kundi ang ginamit niya, ang salita ng Diyos, Pastor, para labanan ang kaaway. Bakit masusumpungan natin sa kasaysayan na kailangan pa bang maranasan ni Kristo na tuksuhin ng Diablo? Sa gayong siya naman ay anak ng Diyos. Talatang 15, Pastor, ng Mateo. Bumalik tayo doon sa tagpong siya ay tinukso. Mateo 3, ang talata ay 15. Ngunit sa pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katwiran
nang magkagayoy pinayagan niya siya. Okay. Narito, Pastor, ang tanong mo kanina, bakit kinakailangan pang dumanas ng pagkatukso ang ating Panginoong Hesus? Unang-una sa lahat, Pastor, nang siya'y naparito sa lupa, siya yung kumakatawan dun sa ikalawang Adan. Ang ibig sabihin, ang unang Adan nahulog sa pagkakasala nang siya'y tuksohin. Si Jesus naparito para ipakita na yung tuksong ibinigay kay Adan sa halamanan ng Eden ay kayang pagtagumpayan ng tao kung siya'y nakadepende sa Panginoon. So kinakailangan niyang magbigay ng halimbawa. Kaya nga ang sabi roon ay matupad ang lahat ng katwiran. Ang ibig sabihin, kaya ba ng Panginoon na itayo yung pamumuhay na matuwid samantalang siya'y narito sa lupa at tinutukso? Kaya, basta siya ay nasa kamay ng Panginoon at ikanyang isinusuko ang kanyang buhay sa pagsunod, Pastor. So ibig niyo pong sabihin ay ang ating Panginoong Hesus, kung paano niyang nagawang magtagumpay sa mga tukso nitong dyablo, tayo ba may kakayanan din para magtagumpay sa mga tukso na dumarating sa buhay natin? Sa atin lang, Pastor, wala tayong pagtatagumpay. Pero yung pagtatagumpay ni Kristo, nang siya'y tuksuhin doon sa ilang, ia-apply yun ng Panginoon kung tayo'y nagpapasakop sa Kanya. So yung kapangyarihan ng Kanyang pagtatagumpay laban sa dyablo, kasi ang magkalaban naman, hindi naman tayo at ang dyablo . Ang kalaban ng dyablo, ang ating Panginoong Hesus. Nagtagumpay si Jesus sa dyablo. Pero ano ang Kanyang binabanatan? Ang binabanatan niya, tayo na mga tagasunod ni Kristo. Gusto niya na saktan ng Kristo sa magitan ng ating mga pagkakamali. Ito yung kaibahan . Kasi pag nagkasala, isang mananampalataya ang nasasaktan ng ating Panginoong Hesus. Sasabihin ng dyablo, kitam, di hindi niya kayang magtagumpay. Hindi . Pero pag tayo'y nagtatagumpay, si Kristo ang nagtatagumpay. So napakaliwanag po na wala tayong kakayanan para magtagumpay sa mga tukso na dumarating sa buhay natin. Subalit, kung tayo pasasakop sa Diyos, katulad rin ni Kristo, magtatagumpay tayo. So, ngayon, sa usapin ho ng mga tukso, alam niyo, ang ating Panginoong Hesus, laging halimbawa natin kung paano niya napagwawagian ang lahat ng bagay na dumating sa Kanya nung siya'y nasa lupa. 3 tukso yung nabanggit dito ho sa kasaysayan. Ngayon, ano ho yung kaparehong tukso nitong si Satanas na kinahulog din itong si Adam? Ayan, balikan natin yung tukso, Pastor, sa Kapitulo 4 na ng Mateo, kasi nasa Mateo tayo . Mateo 4, ang talata ay 1 hanggang 12. Babaybayin natin, pagkatapos ay ating pipiliin yung mga tukso, tapos iahambing natin doon sa tuksong ibinigay kay Adan at Eva doon sa Genesis. Yan, atin pong tingnan itong mga talatang ito. Nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo, at nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay pag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Tatapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal, at inilagay siya sa tuluktok ng templo, at sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa inyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. At sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kalwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay bibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ko. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo at narito nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Pastor, narito yung 3 tukso na dinala ng Panginoon ng pinahintulutan ng Diyos na maranasan ng kanyang anak. Pagkatapos niyang mag-ayuno, 40 days.
Ay, hindi ko alam, pero hindi pa ako nakaranas ng ganung katagal, Pastor. Hindi ko alam, pero naranasan kong mag-ayunan ng 1 o 2 araw. Pero ito'y 40 araw. Ay talagang ang Panginoon ay hapong-hapo at pagod na pagod. Narito makikita natin yung tunay na likas ng pagiging tao, Pastor. Ano bang una mong hahanapin? 4 na araw kang hindi kumain? Eh di, ang pinakamagandang tukso, pagkain. Kaya yun ang unang approach na ginamit ng Diablo. Now, kung babaybayin natin dun sa Genesis, ano ang unang tuksong ibinigay niya kay Eva? Ay hindi ba yung bunga ng pagkaalam ng masama at ng mabuti? Bakit? Kasi attractive ito eh. Kung saan tayo mahina, dun niya tayo bibigyan ng tukso, Pastor. Ito yung prinsipyo ng kaaway na dapat nating maunawaan. Ikalawa, nang tuksuhin ng Panginoon ang Diablo, tinukso niya ang Panginoong Hesus. Anong sabi? Gawin mong tinapay ang bato. Ay kung ikaw ang lalapitan ng Diablo, Pastor, kaya mo bang gawin yon? Hindi ko magagawa Hindi natin kaya eh. Hindi ba? Tatawanan lang natin ang Diablo. Hindi yung tukso sa atin. Kasi ang tukso ay yung kaya nating gawin. Yan. Kaya tutuksohin niya tayo doon sa panahon na tayo mahina, ano yung pangailangan natin, at tutuksohin niya tayo doon sa kaya nating gampanan. Kaya nga, pag tayo ang tinukso na gawing tinapay yung itong bagay na ito, hindi natin kayang gawin. Pero si Kristo kaya niya. Bakit? Alam niya eh. Kita yung address nga eh. Kung ikaw ang anak ng Diyos. May pagdududa eh. Pero kilala niya. Bakit? Nagkita na sila doon sa langit eh. Di ba, Pastor? Nagkita na, naglaban na eh. Nagkaroon ng paglalabat. Natalo siya doon ni Miguel. Pero ito na, nagkita ulit siya. Ang sabi niya, hindi ikaw yan. Tao yan eh. Kaya pinalalabas niya yung pagiging tao niya. Hindi niya kaya. Pero ang ginamit ng Panginoon dito, nakakatuwa. At purihin ng Panginoon. Hindi natukso ang ating Panginoon sapagkat ginamit niya ang salita ng Diyos sa tamang paraan. Bakit? Ang Diablo gumamit din eh. Binasa rin niya yung mga talata na nasa Deuteronomio, nasa mga awit, upang tuksuhin ang ating Panginoon. So babantayan natin kasi, ay sabi, ginagamit nga rin namin ang Biblia eh. Pero pansinin natin, ginagamit din ng kaaway ang Biblia para tayo tuksuhin at makagawa ng hindi tama sa harapan ng Panginoon. So maliwanag na kung saan tayo mahina, doon tayo atakihin ng Diablo. Tama yun. So kaya nga, mga ginigiliw naming taga-subaybay, ipinakikita ngayon ang ating leksyon. Araw-araw, oras-oras, darating yan tukso na yan. Kaya babantayan natin yung ating sariling kahinaan. Yan. Kasi may nagtatanong, bakit dinala sa tukso? Gusto ko linawin, Pastor, kasi hindi naman kasalanan yung tukso eh. Yung tukso at saka pagsubok, iisa yan. Kahit sa terminolohiya ng Biblia, Pastor, yung pagsubok at tukso, iisa yan. Depende dun sa sinong nagbibigay. Kung si Satanas ang magbibigay, ito'y tukso. Pero pag Diyos ang gumamit ng the same circumstance, ito'y pagsubok ng pananampalataya. Pinadadalisay tayo sa ating mga kasalanan. Tama. So, pero Pastor Ilyoma, meron hong mga naka-observe dito sa talatang ito kung bakit ang Espiritu Santo pa mismo ang nagdala kay Jesus para tuksuhin ng Diablo. Ayan. Maganda yan, yung kaisipan na yan. Hindi po yung Espiritu Santo, ang purpose niya ay para mahulog ang Kristo sa tukso. Kundi, ito'y bahagi nung katuparan. Kagaya rin nung bautismo, Pastor, kanina, na dapat matupad, kinakailangan din bago siya magpasimula. Kasi ang title ng ating lesson ay pasimula ng ministeryo. Di ba? Kaya ang tinudon dito, kinakailangang masigurado na siya yung Kristo, na ang Kristong ito'y nagtagumpay para pwede niyang iligtas ang tao sa kanilang sa panahong tayo'y natutokso. Sapagkat kung dito pa lang natukso ng Panginoon, hindi siya karapat-dapat na maglingkod at maging tagapagligtas ng tao, Pastor. So, ibig lamang sabihin, ngayong ipinakita ni Jesus kung papaano magtatagumpay ang katulad natin, dito ho sa ating pag-aaral ay narito yung makapangyarihang paraan na pinapakita sa atin na wala tayong pwedeng maidahilan. Na tayo ay hindi natin kayang magtagumpay dito sa mga kasalanan at dito sa mga tuksong ito na pwedeng dumating sa atin. Ngayon, isa pa ho na napansin natin sa pag-aaral ho natin dito sa mga sulat ni Mateo ay walang iba kung hindi yung katuparan ng hula sa Isaiah 9:1 at 2 tungkol sa ating Panginoong Hesus. Maganda hong tunghayan din natin ito upang mapagtibay natin kung
paanong nagpasimula ang ministeryo ng ating Panginoon at itong mga bagay na ito ay may kinalaman sa hula sa banal na kasulatan tungkol doon sa pagkuta sa lugar nitong si Zebulon at saka ni Naphtali. Sa Kapitulo 9 ng Isaiah, Pastor, ang talata ay 1 at 2. Ito po ay hula kung saan magsisimula at gagampanan ng Mesiyas ang kanyang ministeryo, 1 hanggang 2. Ang sabi po dito sa mga talata, gayon man ay hindi magkakaroon ng pag-uulap sa kanya na nasa kahapisan. Nang unang panahon ay dinala niya sa pagkawalang kabuluhan ng lupain ng Zabulon at ang lupain ng Naphtali. Ngunit sa huling panahon ay ginawa niyang maluwalhati sa daang patungo sa dagat, sa dako roon ng Hordan ng Galilea ng mga bansa. 2. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakakita ng dakilang liwanag. Silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan, sa kanila sumilang ang liwanag. Narito, Pastor, ang talatang ito ay napakaganda kasi ito yung katuparan doon sa Bagong Tipan. Opo. Ang lugar na ito, Zebulon at Naphtali, ito yung teritoryo na kumakatawan sa lugar ng Galilea. So, this is Northern Judea. Kung titingnan natin doon sa mapa, Pastor, ito yung naroon sa Hilaga ba yun? Hilaga na dalawang tribo mula sa Israel na naghimagsik. Naghimagsik at hindi sumunod sa Panginoon. Nakipag-asawahan sila sa mga di kapanampalataya. So yung kanilang mga tribo, Pastor, ito yung panahon na kung babaybayin natin ng pagkamatay ni Solomon, ang 10 northern kingdoms ay naghimagsik at sila'y nasakop ng mga Asyriano. Ang mga lalaki dinala sa Assyria, ang mga babae nila, yun ang naiwan. Nakipag-asawahan sila sa di mga mananampalataya at mga kanugnog na mga lugar na mga, sasabihin natin, hindi tuli. At yun ang naging dahilan na sila ay mga naging Galilee. Ang ibig sabihin nitong Galilee ay circles of the Gentile. Ang trato sa kanila ng mga Hudyo, hindi sila tunay na mga Hudyo. Bakit? Sapagkat sila ay mga tao na sumalangsang at lumayo sa kalooban ng Panginoon. Yeah, yung nga hong mga tao dito tinuturing nga hong mga bastos, makaluma at walang galang. Pero ito pa rin yung pinuntahan ng ating Panginoong Hesus na siya ay nakisama doon at naglingkod sa kanila. Ngayon, makikita rin po natin dito ang isang halimbawa kung paanong ang ministeryo ng ating Panginoong Hesus ay binanggit sa Lumang Tipan at nakita natin kung paano naman itong natupad sa Bagong Tipan. Kagaya nung idiniin nating leksyon nung nakaraan, Pastor, na sa salit-saling lahi ng ating Panginoong Hesus, may mga naka-include na mga hindi maganda ang reputasyon. Pero dito, idiniin na naman yung kahalagahan na kung saan kinakailangan ng tagapagligtas. Hindi ba yung huling bahagi ng ating pag-aaral nung nakalaang linggo ay yung mga walang kayang gawin. Sila yung kinakailangang tumanggap ng tagapagligtas na magliligtas sa kanila. So doon pumunta ang ating Panginoong Hesus. Pinasimulan niya ang ministeryo niya doon sa lugar na kinakailangan siya ng mga tao na itinatakwil ng lipunan at iniiwan ng mga tao. So naging matibay na naman ang ating pagkaunawa dito sa ating pinag-aaralan na kung saan may malaking pangangailangan, doon sinasagawa ni Hesus ang kanyang ministeryo. Tama yun, Pastor. Hindi siya naparito upang hanapin ang matuwid, kundi iligtas ang makasalanan. Hindi siya naparito para sa walang sakit, naparito siya para sa may sakit. Kaya nga, doon siya pumunta sa lugar na nangangailangan at doon niya maipapakita na bagamat naroon at nag-ahari ang kadiliman sa mga kahirapan, pigati at kasalanan na nasa buhay ng mga tao, ang liwanag ng katotohanan doon sumibol at doon nagsimula ang gawain ng Panginoon. Yeah. So sa makatuwid, mga kaibigan na taga-subaybay ng programang ito, alam nyo tayo ay may malaking pangangailangan sa ating Panginoong Hesus. Hindi natin masasabi na tayo ay mga matutuwid o tayo ay sakdal, kundi ating tinatanggap na tayo ay mga taong hindi pa perpekto na nangangailangan sa ating Panginoong Hesus. At dahil sa may malaki tayong pangangailangan, nakatitiyak tayo na tayo ang paglilingkuran ng Panginoong Hesus. Tama yun. So, Pastor, kung tayo ay nangangaral kung minsan, ay parang kahit sa pangangaral natin, pinipili natin kung saan tayo pupunta. Hindi ba sasabihin natin, ay wag dyan. Nakakatakot dyan. May mga ganitong mga tao na mamamatay, magnanakaw.
Kumisan, ang gusto natin ay yung maayos, malinis. Pero nang naparito ang ating Panginoon, Pastor, ay hindi siya namili kung saan siya pupunta. Nagpunta siya dun sa dako na kung saan madilim ang kanilang mga buhay, walang mga pag-asa. Itinatakwil sila ng lipunan, oppressed ng pamahalaan, doon naparito ang Panginoon para magdala ng pag-asa at katubusan. So, ibig lamang sabihin, ito yung mga taong nangangailangan sa ating Panginoong Hesus. Ako'y naniniwala, minsan may mga tao na iniisip natin, hindi yan tatanggap ng pabalita ng tama Panginoon kasi yan ay mga taong mga mararangya ang buhay. So hindi nila papansinin yan, marami silang pinagkakaabalahan. Pero napansin ko na ito yung mga taong may mga pangangailangan. Tama yun, Pastor. At isa ang pangailangan ng tao, pangailangan nila ng pag-asa at ng kaligtasan. Sapagkat kung ang buhay lamang ngayon ang titignan, ay oo, siguro marangya nga sila. Pero pag tinanong mo, may mga kaibigan ako, Pastor, na hindi mga mananampalataya, mga mayayaman, magkakaeskwela kami nung kami ay high school dahil hindi naman ako nag-aral sa ating paaralan kaagad, ay napansin ko na pagka nag-uusap kami, may mga reunion ng class o kung ano paman, ay napapansin ko na bigla silang tumitigil pag nagsisimula akong magsalita na tungkol sa kalalagayan after this life. Wala silang maisagot, wala silang masabi. Kaya nga maganda na ang lahat ng tao makita na mayroong pag-asang idinudulog ang Diyos para sa lahat. Hindi lamang ngayon, kundi sa darating pang mga bukas ng ating buhay. So, may pangangailangan tayo. Kailangan natin ng ating Panginoong Hesus. Pero, kailangan din tayo ng ating Panginoong Hesus upang gamitin niya tayo na magdala ng kanyang pag-ibig sa iba't ibang uri ng tao. Dalhin natin yung Ebanghelyo. At dito nga sa ating pag-aaral ngayon, makita po ninyo nang tawagin ng ating Panginoong Hesus sa mga taong magdadala ng Ebanghelyo, ay bakit yung pang hindi nakapag-aral ang siyang tumugon? Bakit yun po ang pinili ng ating Panginoong Hesus? Yung mga taong di nakapag-aral ang maging kanyang disipulo. Sa Kapitulo 4, Pastor, ang talata ay 17 hanggang 22. Narito yung tala ng pagtawag ng Panginoon sa kanyang 12 mga alagad. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, "Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mamalakaya. At sinabi niya sa kanila, "Magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao." At pagdakay iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako roon ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan, sa daong nakasama si Zebedeo na kanilang ama, na nagsisipaghayuma ng kanilang mga lambat at sila'y kanyang tinawag. 22. At pagdakay iniwan nila ang daong at ang kanilang ama at nagsisunod sa kanya. Narito, Pastor, nang tawagin ng ating Panginoong Hesus. Pumunta na siya dun sa Galilea. Naroon yung mga lalaki na kanyang tinawag. Ang tanong mo kanina, bakit kaya itong mga walang pinag-aralan? Hindi dun sa Jerusalem siya nagtawag Hindi siya dun sa mga Sanhedrin o dun sa mga scholars ng mga Pariseo ang kanyang tinawag. Tinawag niya mga ordinaryong mga mamamalakaya. Ordinaryong tao pero pwedeng gamitin ng Panginoon. Nakita ng Diyos ni Kristo kung ano ang posibilidad na pwedeng mangyari. Una, sila ay mabababang tao, mapagpakumbaba. Ikalawa, ito yung mga tao na madaling turuan. At ikatlo, ay nananabik sila. Yung kanilang gawain, kaya ginamit ni Jesus yung kanilang tawag na mamamalakaya. Sanay na silang gumawa ng panghuhuli. At yun yung responsibilidad na ibibigay sa kanila ang manghuli, mga will, ng mga tao na dadalahin sa kanyang kaharian. Napakaganda at fitting yung analogy na ginamit dito sa kasaysayan ni Mateo. Nang ibig sabihin, mas maganda ang opportunity nitong mga taong ito na gamitin ng Panginoon sapagkat madali silang turuan. Empty. Alam mo, pag puno ang isang bagay, mahirap kargahan, Pastor. Pero pagka yung walang kaalam-alam, walang muang, ay madali ito, mananabik yan na mag-aral para lalo pang maging mabisa ang kanyang paglilingkod. So, ibig sabihin,
hindi mahalaga sa Panginoon kung ikaw ay merong mataas na pinag-aralan o mataas ang antas mo sa lipunan. Ang pinakamahalaga sa Kanya, yung kaya mong ilapit ang puso mo sa Kanya. No. So dahil nakita ng Diyos sa apat na ito na malapit ang puso nila sa Kanya. So kaya itong mga mangingisdang ito na hindi nag-aral ay makikita po natin, ito yung mga taong hindi naturuan ng mga tradisyon ng maling kaugalian. Kundi tama yung binanggit ninyo, nasa kanila yung kababaang loob. Tama yun, Pastor. Kasi kung kukuha siya doon sa mga Pariseo na alam ang Biblia, may mga iba't ibang mga interpretasyon sila, ay makikipag-argue lamang sila sa Panginoon. Kagaya nung, naalala mo, nung siya maliit pa, pag-aaralan din natin yun nung siya nawala doon sa templo. Ano nangyari? Nakipag-argue yung mga tao. Ito pa, kung ito yung mga scholars yung kanyang kinuhang tagasunod niya, Pastor, ay siguro baka hindi magsimula yung kanilang ministeryo, magkakaroon na lamang ng hindi pagkakaintindihan sa kanilang ituturo sa mga tao. So kaya nga, nang tawagin ng mga alagad na ito at sila'y tumugon sa Panginoon, ang isang napakaganda at gustong-gusto ko na nangyari sa kanila, sila'y naging kamanggagawa ng ating Panginoong Hesus. Tama yun, Pastor. Kung ano yung meron sila, dinala nila yun sa Panginoon. At pinagpalat, pinalago. Kaya nga, meron tayong kasabihan na pag tumawag ang Diyos, binibigyan niya rin, enabling also ang Panginoon, bibigyan kanya ng kapangyarihan na magampanan mo yung iyong tungkulin. Ikaw ay bago sa iyong tungkulin, Pastor, at ako'y natutuwa na gagamitin yun ng Panginoon. Sapagkat kung ikaw ay nagpapakumbaba, ay anuman ang iyong makakaya, sasabihin natin kung minsan, parang hindi ko kaya eh. Pero sabi ng Panginoon, ito ang instrumentong aking gagamitin. When we feel that we need Him, pag nararamdaman natin na kailangan natin siya, doon niya tayo pagpapalain at doon tayo magiging epektibo sa paglilingkod. Kung minsan po kasi napakalaki ng iniisip mong expectation, yung demands, na kaya mo bang dalhin yung pabalita ng Diyos, maniniwala ba sa iyong mga tao? So unang-una, titingnan nila yung katayuan mo. Maraming mga bagay ito. Kaya nga, iniisip ko nga hindi kaya nung tawagin ng Panginoong Hesus itong mga hindi nakapag-aral na ito, hindi sinaalang-alang ng ating Panginoon. Baka isipin ng mga tao, ay wala namang pinag-aralan yan. So wag natin silang pakinggan. Hindi kaya ganoon. Ganun ang naging reaksyon, Pastor. Kasi kung pupunta ka sa Marcos Kapitulo 3, mapapansin nyo, pati ang ating Panginoon, question nila. Ang sabi nila, medyo lumulumang ang ternilyo niyan. Mahirap yata na nangangaral-ngaral ka nga. Ang kausap mo yung mga professional. Sino naman nga itong pumupunta sa atin ng ganun? Bagamat, ang pabalita ng kaligtasan, hindi natin isinasa isang tabi, Pastor, yung kapangyarihan. Dahil gumamit din ng Panginoon sa banal na kasulatan ng mga lalaki at babaeng mataas ang pinag-aralan, may kakayanan, may kayamanan, kaya ni Pablo, si Lucas, at kung sino-sino pa, ay ginamit niya sila. Ang dinidiin natin dito, Pastor, ay ano man ang ating katatayuan, kung magpapagamit tayo sa Panginoon, gagamitin niya tayo. Yeah. So, ang tinatawag ng Diyos ay yung mga taong may mapagpakumbabang kalooban at nais na matuto para kanyang gamitin sa pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo. So, pagka ikaw tinawag ng Panginoon, alam mo kapag sumunod ka na sa Panginoon naroon na yung napakaraming mga iba't ibang tukso. Tama yun. Na darating sa iyo. Alam mo, dito sa Biblia, pinapakita rito yung sentro sa ating pakikipagbaka sa tukso. Gaano po ba kaselan ito, Pastor? Ayan. Pastor, tayo po ay mga mangangaral. Pansin natin. At hindi lamang tayo ng mga ordinadong ministro ang aking tinutukoy. Lahat ng tumanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas ay may karapatang mangaral ng pabalita ng kaligtasan o ibahagi ito. Kung ayaw natin yung salitang ipangaral, ibahagi ito sa ibang mga tao. At doon, ang diablo ayaw niyang mangyari. Kaya nga, anong gagawin niya? Magbibigay siya ng iba't ibang mga tukso, i-discourage niya tayo, gagamitin niya ang kapwa natin, mga kapwa. Ano nga naman ang alam mo? Sino naman ang makikinig sa iyo, sasabihin. Pero, huwag tayong manlupaypay. Sapagkat, kung paano ginamit ng Diyos itong mga ordinaryong lalaki at babae na sa bagong tipan, ay binigyan niya sila ng pagtatagumpay kung sila yung magpapagamit sa Kanya. So, napakahalaga na ang banal na kasulatan, dapat alamin natin. Kasi ngayon, hindi na natin kasama ang Panginoon, Pastor. Noon, kasama nila. Directly nagsasalita siya, tinuturuan niya sila sa kanilang paglalakbay.
Ngayon, pag naging disipulo na tayo o tagasunod ng Panginoon, naririnig pa ba natin siya? Nakakasama ba natin sa kanyang pangaral? Hindi. Ano ang kanyang iniwan? Iniwan niya ang banal na kasulatan. Dito, nakalahad yung mga halimbawa, yung mga pagtatagumpay, yung paraan, kung paano tayo lalapit at magpapagamit sa Panginoon, dito natin makikita at maririnig na muli ng Diyos nangungusap para sa atin. Kaya nga sa mga tinawagan, napakahalaga na maging basihan nila sa kanilang pamumuhay at sa kanilang pagsunod ang banal na kasulatan. Tama yun, Pastor. Kasi naalala ko, mayroon akong karanasan. Nung ako ay mayroong pangangaral sa Aurora, mayroong isang lalaki na tumanggap sa ating panawagan na tanggapin si Kristo bilang kanyang Panginoon at personal na tagapagligtas. At siya naman ay natutuwang tanggapin yung paanyaya sa kanya ng Panginoon na may pangako na nais niyang paggamit sa Diyos na magpahayag din ng pag-aaral ng Biblia. Pero Pastor, ilang araw pa lamang ang nagdadaan nang siya'y dadaan doon sa lugar ng kanyang mga dating mga kaibigan, tinutuya siya, sinasabihan siya, ay yan naman sa una lang yan, pahawak-hawak lang yan ng Biblia. Hanggat sa dito magal, hindi na niya hinawakan ng Biblia. So ibig sabihin, napakahalaga na ang atin hong pagkatawag at pagtugon, lagi ho ang basihan ay narito sa banal na kasulatan. Tama yun, Pastor. At para sa mga bagong mga mananampalataya, bagong nag-aaral ng banal na kasulatan, ay mahalin natin ang banal na kasulatan. At paano natin ito malalaman ang laman? Pag-aralan natin ito na may panalangin na parang ang Kristo noon, kagaya ng mga alagad, ang nangungusap sa atin. Ating tingnan na siya ang kasama natin at ginagamit niya ito bilang paraan para ipaalam ang kanyang banal na kalooban para sa atin. So sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan, dahil ito ang tanging pagmumulan ng ating mga ituturo at ipapahayag sa iba, may mga pagkakataon din na kapag marami ka nang alam sa Biblia, ay kung bakit ikay nagmamataas. Taas na. So ano ho kaya yung may papayo natin at may papaliwanag natin kung ano ang dapat na pag-uugali sa mga taong tinawag ng ating Panginoon? So, meron dalawang extreme sa ating pag-aaral, Pastor, na aking nakita. Una, doon sa mga bagong nag-aaral, na parang pagka may nagtanong sa kanila, hindi nila alam yung kung saan masusumpungan yung ganito, yung ganyan, nadi-discourage sila. Meron naman, yung extreme naman sa kabila, ay alam mo na. Meron yung bawat tanong ay meron kang talatang isasagot, at nagtiwala ka na sa iyong sarili. Yun naman ang panganib doon, Pastor. So, babantayan natin itong dalawang extreme na ito. Yung tayo'y manlulupaypay dahil we do not know very well the Scripture. At yung ikalawa, yung alam na natin ang mga talata. Pero yung espiritu ng talata na dapat bumago sa ating mga buhay, yun ang kulang, Pastor. Kaya nga kinakailangan na ang ating pagkaalam, kagaya nung meron akong narinig na istorya, yung magaling na orator na in-orate yung Psalm 23. At yung isang matanda na kabisado niya ito at naging bahagi na ng kanyang buhay at sa kanyang mga pagkahirapan yung Salmo 23. Nang mag-recite silang pareho ay pinalakpakan ng maraming tao yung orator. Napakaganda ng kanyang pagbigkas. Pero yung matanda, pagkatapos niyang bagkisin ito na mayroong punong-puno ng kanyang karanasan at ng mga naging bahagi na ito ng kanyang buhay, marami ang nagpuri sa Panginoon. Na-touch ang kanilang mga buhay. Ganun ang ating paraan pag tayo'y nag-aral ng salita. Hindi yung pinapalakpakan tayo dahil tayo'y maraming alam, kundi yung ating kaalaman, bumago ng ating buhay at babago rin sa buhay ng mga taong ating makakasalamuha. Napakaganda ang naging talakayan natin sa oras na ito. Natunay na nakita natin paano nagpasimula ang ministeryo ng ating Panginoon hanggang doon sa krus kung paano siya namatay upang magkaroon tayo ng biyaya na kailangan natin para maabot natin yung katwiran o kasakdalan. So, ang krus, napakahalaga na dapat ding pagtuunan natin sapagkat ito ang nagtuturo kung paano tayo magpapakumbaba. Tama yun, Pastor. Yeah. Kung ang ating Panginoong Jesus na pinuno ng lahat ng mga anghel sa langit, makapangyarihan na naog dito sa lupa upang magpakumbaba, at ang pagpapakumbaba ay sumapit hanggang sa kamatayan niya doon sa krus, tayo sanang mga tagasunod niya ay makita ang ating mga aral. Unang-una, sabi doon sa isang manunulat, the first lesson in the school of Christ is the lesson of humility. Ang unang-unang leksyon na dapat matutunan ng sino mang susunod sa Panginoon ay yung pagpapakumbaba. Sapagkat ito
ang nagpapakita ng tunay na likas ng ating tagapagligtas. So ngayon, mga oras na ito, ay nakita po natin na may katugunan ang layunin ng ating buhay sa lupang ito. Bagamat hindi inilagay sa isang sulat kung ano ang mga sunod-sunod na dapat nating gawin, subalit sa pamagitan ng pagkaunawa ng kapanganakan ng ministeryo ng Panginoong Hesus, ang kanyang kamatayan, pagkabuhay na maguli, naroon ang kasagutan na napakahalaga na ipamuhay po natin. Sapagkat tanging yun lamang ang paraan para malaman natin, ito pala ang kahulugan ng buhay. Na ikaw ay tinatawag ng Panginoon na maging kamanggagawa niya para dalhin ang kanyang pabalita sa iba't ibang mga uri ng mga tao. At dito, sinasabi po ni Pastor Ilyoma, ang pag-uugali ng mga tinawag dapat ay may kapakumbabaan ng loob at handang matuto sapagkat tanging sa pamamagitan rin ng kapangyarihan ng Panginoon, doon siya magiging epektibo sa kanyang magiging gawain. So, ako po yung maasa na kung saan ang mga aral na ito na ating natutunan ay maisakabuhayan natin sa tulong ng biyaya ng atin pong mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat at sinugo mo ang aming Panginoong Hesus. Nakakita kami ng halimbawa sa kanyang mga gawa kung paano siyang nagtagumpay laban sa dyablo. Maaari din kaming magtagumpay kung ang aming mga buhay ay laging konektado sa iyo. Kaya nga't maraming salamat, Panginoon, sa mga turo at aral na aming natutunan sa pagkakataong ito, nang dalangin namin may sa kabuhayan namin upang maranasan namin ang kapayapaan at isang buhay na nabago dahil sa biyaya ng aming Panginoong Hesus. Na sa pamagitan nito, magamit ninyo kami bilang epektibo ninyong kamanggagawa para dalhin ang inyong ebanghelyo sa iba't ibang uri ng mga tao, mayayaman at mahihirap, o mga taong mga itinatakwil ng lipunan, madama nila ang inyong pag-ibig sa kanila, na kayo'y may pagnanais na bawat isa sa amin ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po ang lahat ng taga-subaybay sa programang ito, maging ang kanilang mga pamilya. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Natapos na naman natin ang ating aralin sa pagkakataong ito. At ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa seryeng ito, na kayo po'y kasama namin palagi sa aming mga panalangin. At nais ko pong muli kayong anyayahan sa susunod na pag-aaral. Napakaganda ho ng pag-aaralan natin na mayroon hong temang ang sermon sa bundok. So inaasahan po namin, muli tayo magkita-kita sa susunod.